Amen. Sa mga kapatid, para sa ating schedule ng ating Morning Revival Preview, Week 47, Day 6. So, umpisahan na natin to. Ezekiel 1:28. Like the appearance of the rainbow that is in the cloud on a day of rain, such was the appearance of the brightness all around. This was the appearance of the likeness of the glory of Jehovah. So, bigyan natin ng pansin dito yung appearance of the rainbow. So, ibig sabihin, ang Panginoon na nasa trono, nung makita niya o makita nila, ay merong anyo ng rainbow, bahaghari. So, alam naman natin yung rainbow, ito ay pangkaraniwang lumalabas. No, sa panahon na malapit umulan o nagbabantang umulan o pagkatapos ng ulan, nagpapakita yan. So, merong ibig sabihin kasi yan. So, sa Revelation 4:3 naman, and he who was sitting was like a jasper stone and a sardius in appearance, and there was a rainbow around the throne. So, yung rainbow naman dito ay nasa paligid ng trono. Kanina, yung rainbow ay makikita mo sa anyo ng Panginoon. At pagkatapos, ito ay makikita rin sa paligid ng trono. So, makahulugan siya. So, yung topic natin ngayon ay tungkol sa rainbow, tungkol sa bahaghari. So, mga kapatid, magbabasa na ako. As a result of having a clear sky with the throne and of experiencing a man who has the appearance of electrum and a consuming fire, we will have the appearance of a rainbow. So, yung tao, anak ng tao, yan yung Panginoon na nakita doon sa trono. May mga ilang bagay na binabanggit sa atin tungkol sa Panginoon. No? So, una, binabanggit na meron siyang anyo ng spectrum. At kahapon, tinalakay natin yung tungkol sa spectrum. So, yung spectrum ay tumutukoy siya sa ginto at pilak na pinaghalo na sinasagisag ng Diyos na manunubos o sa maiksing salita, Diyos Cordero. So, yaan. At yung pakahulugan naman ng rainbow ay ng spectrum, sinasabi sa atin na ito ay tumutukoy sa pinakadamdamin ng Diyos mismo, ang kanyang pandama, ang kanyang damdamin. Ito ay tumutukoy din sa kanyang kalikasan. Sa kanyang kalikasan at anyo. So, spectrum, medyo hindi pangkaraniwang term yan. Okay. So, ngayon naman, ang binabanggit sa atin ay yung rainbow. Yung rainbow na nakita doon sa trono ng Panginoon. So, sa Panginoon may rainbow. Nung tinignan yung kanyang trono, sa paligid meron ding rainbow. At ito ay sumasagisag sa kagandahan at kaluwalhatian ng Panginoon na nasa trono. O yan. Maliwanag yan. Kasi yung rainbow ay may liwanag. In order to understand the significance of the rainbow, we need to remember the rainbow at the time of Noah. A flood had destroyed the whole earth, and only 8 people were spared from that judgment. After that, when the people saw storm clouds in the sky, they might have been afraid of being destroyed. Therefore, God made a covenant in which He promised never again to destroy all the living things by a flood. And He set the rainbow in the cloud as a sign of this covenant. The rainbow, therefore, was a sign of God's faithfulness and promise not to destroy the fallen mankind or the fallen race with a flood. Amen. So, yan yung rainbow. So, merong kwento kasi dyan. Nung panahon ni Noah, ginamit ng Diyos yung tubig
para lipulin lahat ng tao sa mundo. At 8 tao lang ang naligtas ng panahon na yan. At yan ay ginawa niya sa pamamagitan ng arka. Okay, so yan yung nangyari noon. Nakakatakot. Isipin mo yung tubig, tumaas ng tumaas. At lumampas pa sa mga bundok. At ang buong sangkalupaan napasailalim sa tubig ng panahon na yan. At ito ay tumagal na ilang araw. Walang natira. No, ang mga natira lang dyan na buhay ay yun nasa loob ng arka. So, kung wala ka sa loob ng arka noong panahon na yan, mamamatay ka dyan sa tubig na yan. So, ganun na nangyari. Kaya, dahil dito, ito ay nag-iwan ng takot sa mga tao. Na sa tuwing makakakita sila ng mga kidlat, naisip nila, naku, baka gawin na naman ng Diyos yung ginawa niya noon. Magdala uli siya ng isang malaking baha at mamatay tayong lahat dito. So, nagkaroon sila ng ganong pangamba. Ngayon, upang mawala yan, no, at maipangako niya sa mga tao na kailanman hindi na niya wawasakin ang lupa sa pamamagitan ng baha. Hindi na niya uulitin yan. No, at dahil diyan, gumawa siya ng isang covenant sa kanila. At yung covenant na yan, na hindi na niya gagamitin uli ang baha para puksain ang mga tao sa lupa. Yan ay sinagisag ng rainbow. Yung rainbow. Kaya ang rainbow ay isang covenant ng Diyos na kailanman hindi na niya gagamitin pa yung baha upang magdala ng isang malaking daluyong sa lupa upang wasakin muli ang mga tao. So in other words, ang rainbow ay sumasagisag sa katapatan ng Diyos. Na siya ay tapat, okay, sa kanyang pangako na hindi na niya pupuksain pa ang mga natisod na tao sa pamamagitan ng baha. Hindi na niya gagamitin yan. Okay, magtiwala tayo. Gano'n man kalakas ang ulan, hihinto din yan. Hindi yan babaha na katulad noong panahon ni Moses na ang mga tao ay mamamatay. Wala na yan. So, ang Diyos natin ay matapat. Katulad ng rainbow. Pag nakakakita kayo ng rainbow, maalala niyo ang Diyos. Isa kang tapat na Diyos. Kailanman hindi mo na kami wawasakin sa pamamagitan ng tubig. Hindi lang yung mga believer, maging yung mga unbeliever. Hindi na sila pupuksain pa ng Diyos gamit ang tubig. Wala nang ganon. Minsan lang nangyari yan. At hindi na mauulit yan. At siniguro ng Diyos yan sa kanyang katapatan, sa kanyang pagiging totoo, at sa pamamagitan ng isang tanda. Yan ay ang rainbow. So pag nakakita ka ng rainbow, hindi na babaha ng katulad ni Noah. Yun, malaking bagay na yun. Amen. So today's reading na ako. In the rainbow, there are several different colors. But the basic colors are only 3. Red, yellow, and blue. When these colors are shining and blending, they produce other colors, such as orange, green, and violet. It is very significant that the 3 primary colors of the rainbow are red, yellow, and blue. The throne looks like a blue sapphire. Okay? The throne looks like a blue sapphire above a stone. Okay. The electrum, yellow. The fire is red. By their shining and retracting, these 3 colors combine to make a rainbow. Amen. So, kinumpara siya. Okay, doon sa 3 kulay. Kasi yung rainbow, mayroong 3 pangunahing kulay. Yan yung mga primary color. Kung marunong ka o isa kang artist, no, at tinanong ka, ano ba ang primary color? Siyempre, red, blue, and yellow. Any order. Yan ang primary color. Kasi ako noon nagpipinta rin, alam na alam ko yan. 3 kulay ang primary.
Nang ibig sabihin, mula dito sa tatlong kulay, red, yellow, and blue, pwede kang gumawa ng mga color combination. No? At maraming kulay ang manggagaling dyan sa tatlo na yan pag pinaghalo-halo mo. Merong secondary color. Alam mo, pag pinaghalo mo ang yellow at saka pula, alam niyo kung ano lalabas diyan? Orange. Subukan nyo. Yellow at saka pula, i-mix mo. Yung mga watercolor, subukan mo i-mix mo. Yung pintura, subukan mo i-mix mo. Yellow and red equals to orange. Ngayon, pag minix mo naman yung red sa blue, alam niyo kung ano lalabas? Violet. Red and blue, violet yan. Sure ako dyan. At pag pinagsama mo naman yung blue at saka yellow, green ang lalabas. So, yan yung kulay ng rainbow. Ang primary color niya ay yung tatlo. Red, yellow, and blue. At may mga secondary color, katulad ng orange, ano pa? Orange, green, at violet. So, yan. Ano lang, mix-mix lang ang mga color. Amen. So, today's reading na ako. In the rainbow, there are several different colors. Okay. Okay, so nabasa na natin to. Okay, so yung susunod na paragraph. Blue signifies the throne. According to Psalm 89:14, the foundation of God's throne is righteousness. This indicates that the blue throne signifies the righteousness of God. Okay, so yung unang binanggit sa atin, yung trono kasi kulay asul. Kulay asul siya. At dahil ang trono ng Diyos ay kulay asul, binabanggit sa atin na ang pundasyon ng trono ng Diyos ay katwiran. So ano ang pundasyon ng trono ng Diyos? Katwiran. Katwiran. At yung trono, anong kulay? Asul. So ang ibig sabihin nito, ang asul, okay, dahil ang pundasyon ng trono ng Diyos ay katwiran, ang kulay asul ay sumasagisag sa katwiran. Yan. So, pag nakakita ka ng color blue, righteousness. So, maalala mo, righteousness. At pwede mong gamitin yan para purihin ng Diyos. Panginoon, ikaw ang tunay na katwiran. No? Ang kulay asul, nagpapaalala sa akin upang maalala ko na ikaw ay katwiran. Kapag ginagawa mo yan, nahihipo mo ang Diyos. Nakakausap mo siya. Oo. At ano pa? Yung apoy naman, sumasagisag siya sa nagpapabanal, nagbubukod, at tumutupok na apoy. At ito rin ay At ito ay sumasagisag sa katwiran. Sapagkat sa katwiran, merong pagpapabanal, merong pagbubukod, at merong katwiran. At ang sumunod naman dito, yung consuming fire, na sinasagisag ng color red. Red naman ito. At ito naman ay sumasagisag sa kaluwalhatian. So, yan yung red. Yung yellow naman, o dilaw, sumasagisag naman sa kaluwalhatian. Okay, ng kaluwalhatian ng Diyos na siyang nagliliwanag na spectrum. Ang kinang yan, kumikinang siya. So, yan naman ay ang dilaw. Dilaw, sumasagisag sa kaluwalhatian ng Diyos at nagluluningning na spectrum. Therefore, here we have God's righteousness, holiness, and glory, signified by colors blue, red, and yellow. Amen. So, ano makikita natin dito? Ang kaluwalhatian ng Diyos, ang nagliliwanag na electrum. Okay. At ang pula na sumasagisag sa kaluwalhatian ng Diyos.
So sa madaling salita, dito sa trono kasama ang Diyos, makikita natin ang katwiran ng Diyos, kabanalan ng Diyos, kaluwalhatian ng Diyos. No? At ito ay sinasagisag ng tatlong kulay. Blue, red, and yellow. Sa spiritual kasi, yung mga kulay, mga makahulugan yan eh. Oo, di ba? Maski yung kabayo do sa first four seals, may mga kulay yan. Mga kulay. At pagdating sa trono, may mga kulay din. Sinasagisag mismo ng trono na kulay asul. At meron din diyang, ano pa, yung trono na sumasagisag sa asul, na sumasagisag sa katwiran ng Diyos. At meron din diyang apoy, okay, na nagpapabanal, nagbubukod, at tumutupok na apoy. Ano pa? At meron din diyang pula na tumutukoy sa kabanalan. No? At ang dilaw, tumutukoy sa kaluwalhatian. At ito ay ang nagliliwanag na spectrum. Amen. Kaya narito ang katwiran ng Diyos, kabanalan ng Diyos, kaluwalhatian ng Diyos, no? At ito ay tumutukoy sa blue, red, and yellow. Asul, pula, at dilaw. Kasi rainbow ang pinag-uusapan natin ngayon eh. So God's righteousness, holiness, and glory are three divine attributes that keep sinners away from God. But the Lord Jesus came, died on the cross to satisfy the requirements of God's righteousness, holiness, and glory, and was resurrected, and He is now our righteousness, sanctification, and redemption. He is also now our glory. Amen. So ano sinasabi rito? So dito binabanggit yung tatlong bagay. Diba? Ang katwiran ng Diyos, ang kabanalan, ang kaluwalhatian. At ito ay tumutukoy sa tatlong dibinong kagalingan ng Diyos. Na kung wala, okay, na dahil dito, okay, sa mga kagalingan na ito ng Diyos na tumutukoy sa katwiran, kabanalan, at kaluwalhatian, ano nangyari? So tayo na mga makasalanan ay naibukod mula sa Diyos. Kasi wala tayong katwiran eh. Kapos ang ating katwiran. Kaya hindi tayo pwedeng ihalo sa Diyos. Di ba? Subalit, bagamat nailayo tayo sa Diyos, dahil sa kanyang katwiran, kabanalan, at ano pa? Katwiran, kabanalan, at kaluwalhatian, naibukod tayo sa Diyos at hindi na tayo makalapit. Doon sa Garden of Eden, meron ng ano doon, espada. Huwag kayo lalapit dito. Mamamatay kayo. Pero, ang Panginoon mismo, ay gumawa ng katubusan. No? Gumawa siya ng katubusan. At sa pamamagitan ng kanyang pagdating, kamatayan sa krus, kanyang binigyan ng kasiyahan ang makatwirang kahilingan ng Diyos. Hindi lang makatwiran, ang kabanalan, ang kaluwalhatian. No? Ito ay nagawa niya sa pamamagitan ng kanyang proseso. No? At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ang Panginoon ay nabuhay na muli. At sa kanyang pagkabuhay na muli, ano nangyari? Siya ang ating naging katwiran, kabanalan, at katubusan. Amen. At ngayon tayo ay dinadala niya sa kaluwalhatian. Amen. In ourselves, we are short of God's glory. We are under God's righteous judgment, and we are kept away by God's holiness. But now, as believers, we are in Christ, and He has become our righteousness, holiness, and glory. Amen. Amen. So, sa sarili natin, dahil tayo ay natisod, okay,
tayo ay nasa ilalim ng paghahatol ng katwiran ng Diyos. Dahil tayo ay natisod, kaya merong kahatulan ng kanyang katwiran. Okay. At pagkatapos niyan, tayo ay ibinukod mula sa kabanalan ng Diyos. Okay, binukod tayo dyan. No? Pero ngayon, bilang mga mananampalataya, tayo ay dinala tungo kay Kristo at siya ay naging katwiran natin, kabanalan natin, at kaluwalhatian natin. So, kumpleto yung katubusan ginawa ng Panginoon. Ibinalik tayo sa Diyos. Okay, sa kanyang katwiran, kabanalan, at kaluwalhatian. Amen. So, we need to experience Christ. Okay, ano pa? Moreover, because we are in Christ, we even bear Christ as righteousness, holiness, and glory. Because we are in Christ, in the sight of God, we look like righteousness, holiness, and glory. Amen. So alam natin na si Kristo ang tagapagligtas. At sa pamamagitan ni Kristo, nailakip, okay, natakpan tayo ang ating karumihan sa harapan ng Diyos. Dahil dito, ating pinanghahawakan si Kristo bilang ating katwiran, si Kristo bilang ating kabanalan, at si Kristo bilang ating kaluwalhatian. Okay. So, sa mata ng Diyos, so ito, pag tinignan ka ng Diyos, kasi tayo ay mga naging makasalanan, naging lugmok, naging madungis, marumi, at hindi katanggap-tanggap. Pero dahil sa katubusan ng Panginoon, tayo mga natisod ay muling tinanggap ng Diyos. So tayo ay tinanggap ng Diyos. At sa kanyang pagtanggap, mga kapatid, tayo ay naging patotoo ng Diyos. At ito ay ang patotoo ng katapatan ng Diyos. So, meron tayong patotoo ng katapatan ng Diyos. At dito sinasabi na dahil sa katubusan ng Panginoon, tayo ay naging patotoo. Ang ibig sabihin ng patotoo, naging katwiran. Ano pa? Tayo ay naging kabanalan at tayo ay naging kaluwalhatian ng Diyos. Pag tinignan tayo ng Diyos, okay, tayo ay katwiran, kabanalan, at kaluwalhatian. Yan ang epekto ng katubusan ng Panginoon. So, siyempre, tatanggapin tayo ng Diyos. Papatawarin tayo. So, mawawala na yung sumpa, yung kahatulan sa atin. Kasi nabayaran na sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon. Nabayaran na niya ang ating utang. No? At ang utang ay ang kahilingan ng katwiran ng Diyos upang tayo ay tanggapin ng Diyos. Nabayaran na yan. Amen. Amen. So we need to experience Christ in such a way that when others contact us, they can sense righteousness, holiness, and glory. This means that they should be able to sense that we have a clear sky, that we have a throne, and that we are righteous and proper, not careless or loose in any way. Amen. So ito na yung application niya. Mga bagay na practical. So sinasabi sa atin, dapat pumasok tayo sa isang karanasan. Hindi naman puro teaching lang tayo. Dapat merong karanasan. Anong klaseng karanasan ito? Ito ay ang karanasan na kung tayo ay kinontak ng mga tao, kinontak tayo, okay, mararanasan nila si Kristo sa atin. Yun. So may patotoo tayo. Ibig sabihin, pag kinontak ka, ang nakukontak nila ay ang Panginoon mismo. So ito ay isang karanasan natin. Okay. Anong aspekto ng Panginoon?
Okay, ito ay ang kanyang katwiran, kabanalan, at kaluwalhatian. So, yun yung nakukontak nila sa atin. Kaya sinasabi rito, this means that they should be able to sense that we have a clear sky. So, dapat na madama ng mga tao na tayo ay merong maaliwalas. Okay. Malinaw na kalangitan. Oo. So, dapat makita ng mga tao yan. At doon sa itaas ng ating kalangitan, nandoon yung trono ng Diyos. Okay? At dahil dito, okay, hindi tayo mga taong pabaya. Oo. Kundi tayo ay mga taong naging patotoo ng Diyos. We should also have the spectrum glowing, shining, and weighty. Then we will have the appearance of a rainbow, and the angels, the demons, and Satan will be able to see it. So ito na yung pinaka-concluding word. Kung ano ang Panginoon at kung ano ang magiging anyo rin natin. Okay, sa panig ng Panginoon. Anong meron? Electrum. Okay, kumikinang. Okay, ang pagliliwanag at ang bigat ng electrum na ito. Okay. At pagkatapos nito, magkakaroon tayo ng appearance, anyo ng rainbow. Oo, magkakaroon tayo ng anyo ng rainbow. Oo. So, hindi lang rainbow. Okay, kundi electrum. Oh, so sasabihin ng tao, hindi naman nila sasabihin siya meron ka electrum. At hindi rin naman physical na rainbow. Okay, pero itong mga bagay na ito, mga kapatid, electrum, glowing, shining, weighty, okay, appearance of rainbow, lahat ng mga bagay na ito ay nakikita ng mga anghel sa atin. So, kitang-kita na ikaw ay kulay rainbow. Kitang-kita na ikaw ay kulay spectrum. At kitang-kita nila, okay, ang mga bagay na ito, ang pagliliwanag sa atin. At hindi lang yan, maging ang mga anghel, mga demonyo, kitang-kita nila yan sa atin. Amen. Okay. As those who were fallen, but who have now been saved, we have become a testimony of God's faithfulness in saving us. Every local church should bear the testimony of such a rainbow. Amen. So ito yung maganda. Si Satanas, alam niya na tayo ay mga dating fallen. At alam niya na tayo ay dating nabihag niya. Pero tingnan mo, pagkaraan na ma-apply ang matinding katubusan ng Panginoon. Ito mga taong dating alipin niya, mga tinisod niya, at mga sinayang niya, ay iba na ngayon. Iba na sila ngayon. So sila ay merong anyo ng spectrum. Ano pa? Sila ay merong anyo ng kaluwalhatian ng Diyos. At sila ay merong anyo ng kaluwalhatian at okay, glory. Okay. At sila ay merong anyo ng sumisilay, okay, na anyo ng rainbow. Yan. So kung ano ang Panginoon, yun na yung nakikita sa atin. At sasabihin ng mga tao na kakasalamuha mo, grabe ito, kakaiba itong taong ito. Okay, hindi nila ma-describe. Pero tayo, merong mga terminology kasi. Amen. Okay, so, as those who were fallen out, who have now been saved, we have become a testimony of God's faithfulness in saving us. Every local church should bear the testimony of such a rainbow. Amen. So yung rainbow ay isang patotoo ng katapatan ng Panginoon.
Naku, nakikita nila na ang Diyos natin na nagligtas sa atin ay tapat. At kailanman hindi na niya tayo muling pupuksain. Tapat siya at ang kanyang kaligtasan ay walang hanggan. Pupurihin natin ang tapat na Diyos. So, last part na ako mga kapatid, sabi rito, even the New Jerusalem has the appearance of a rainbow. The foundation stones of the New Jerusalem are of 12 layers, with such layer being a different color. So maging ang bagong Jerusalem ay merong anyo ng rainbow. So ano ba yung party dyan na meron? Ito ay tumutukoy sa foundation stones ng bagong Jerusalem. 12 layers siya. At bawat layer merong kulay. So yung rainbow diyan ay yung mga mahalagang bato na iba't iba na ang kulay. Amen. So yan yung topic ng rainbow. Praise the Lord.